Yon, what's up mga kagrasa? So for today's video ay kukunin natin ang sukat ng ating crankshaft. So ito ating engine block, ito yung cap nya. So ngayon ay gusto natin malaman kung yung clearance ng ating journal nasa standard pa ba. So itong ibabahagi ko sa inyo ngayon, dito natin malalaman kung yung crankshaft natin is kailangan na bang i-oversize or nasa standard pa ba. So sa mga hindi pa paggamit nito, pwede nyong gayahin, pwede nyong tingnan kung paano ko ginagawa. So ayun mga kagrasa, ang gagawin natin is kailangan mo nang malinis lahat yan. Pagkatapos malinis na lahat yan, so gagamitan natin siya ng plastic gauge. So ito yung pangalan niyan, plastic gauge. So dalawang klase itong plastic gauge mga kagrasa, itong green at saka merong red. So mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ano yung kaibahan ng red at saka sa green. Alright, so dahil sa bago natin ipagpatuloy ito, nais ko pala munang batiin ng maraming salamat mga nagsusuporta sa aking munting channel. Shout out kay Kongkoy's Mix Vlog, maraming salamat paring Jojo Beltran, kay WGL Official, kay Alvin Aurea, kay Orlando Musgida Jr., kay Dan Mechanic Vlogs, kay J. Jupiter, maraming salamat sa mga sumusuporta. So ayun mga kagrasa, proceed tayo. So ngayon ito nakahanda na yan, malinis na yan. So itong ipapakita ko sa inyo ay kailangan tong gawin pag nag-overhaul kayo ng makina para sa pressure ng langis, kasi ito kapag medyo malaki kasi ang clearance nito mga kagrasa, mahina ang circulation ng langis. So dito natin malalaman kung yung atong crankshaft natin is kailangan ng i-oversize o hindi. So gagawin natin mga kagrasa, ikabit muna natin yung mga bagong bearing. Yan, nakakabit na lahat yan. So pagkatapos nating ikabit yung bearing, so ipapatong na natin yung nito, yung crankshaft. So yung bearing pala mga kagrasa, kailangan hindi magkapalit yan pag nag-a-assemble kayo. Ito yung butas, ito yung daanan ng langis. So dito sa kabila, so walang mga butas yan. So kailangan hindi magkapalit para hindi kumatok yung ating makina. Alright, let's proceed. So yun mga kagrasa, kailangan nating ipatong ang ating crankshaft. So dahan-dahan lang. Yun. Tapos kailangan natin ikabit yung thrust washer para hindi siya gumalaw. So yun mga kagrasa, naipatong na natin yung crankshaft. So next step natin gawin is ilalagay natin yung plastic gauge dito. Hindi tayo pwedeng maglagay doon sa ilalim dahil yung bigat ng natin, yung crankshaft, syempre may gravity, ang bigat doon sa baba. So dito natin dapat ilagay yung yung plastic gauge yan. So tingnan nyo lang kung paano ko gagawin para magiging guide sa inyo. So ayun, titingnan natin yung laman nitong plastic gauge. So ito yung laman ng ating plastic gauge mga kagrasa. Ito yung green, ito yung laman niya, maliit at saka medyo malaki yung pula. So ang green pala mga kagrasa, para to sa mga maliliit na sasakyan. Ito para naman to sa mga malalaki, mga 10-wheeler, mga 6 cylinder na mga
ano, high torque, o kumbaga mga pang tinwheeler na mga sasakyan, mga kagrasa. So itong gagamitin natin ngayon is pang light vehicle lang. So ayun, ikakabit na natin dito, ipapatong na natin yan. Tingnan nyo lang, observe nyo lang kung paano ko siya ginawa. Okay, so ayun mga kagrasa, so kailangan nyo lang siyang putulin doon sa kasinlapad ng ating bearing. So ipapatong mo lang dyan sa gitna. Yan, siguraduhin nyo lang mga kagrasa na hindi lilipa rin ng hangin yan. Yun, lahat yan lalagyan natin para malaman natin kung itong ating crankshaft nasa standard pa o wala na. So dapat gawin nyo to kapag kayo ang gumagawa kayo ang mag-overhaul, dahil importante yan para sa pressure ng langis. Dahil dito natin malalaman kung kailangan bang i-oversize yung ating crankshaft. So ayun, lalagyan mo lang siya lahat. Yun, ilagay mo lang sa gitna. Alright, sentro na lang sa gitna. Yun mga kagrasa. So ayun mga kagrasa, nakikita nyo meron na siyang plastic gauge sa gitna. So ganyanin nyo lang lahat, lalagyan nyo lahat yan mga kagrasa. So ayun, kailangan nyong ingatan na hindi siya malaglag para lahat makikita mo. So para pala malaman natin mga kagrasa kung anong kaibahan ng pang light vehicle o kaya pang lalagyan natin ng isang piraso na pang truck, itong pula. Alright, so yun mga kagrasa, ito green, pula, green, green, green. Alright, so yun, naikabit na natin. Kailangan na natin ikabit yung cap. Alright, so kabit na natin. Yun. So pagkatapos nating ikabit, so kailangan nating i-torque yan ng tamang higpit. Kung ilan yung higpit nito, kailangan isagad mo ng higpit. Yan. Mga dyan, stick gauge, kailangan nating higpitan to ayon sa dapat higpit nito. So ang higpit nito mga kagrasa sa main cap 120 foot-pounds. So gagamitan natin siya ng torque wrench. So pagkatapos nating mahigpitan ng 120, so kailangan nating tanggalin para malaman natin kung yung crankshaft pa natin nasa standard pa, kung tama pa yung sukat ng ating bearing. So ayun, tutor ko muna mga kagrasa. So kailangan natin higpitan to ng tamang higpit. So kailangan hindi nyo ikutin yung crankshaft mga kagrasa para makuha natin yung sukat. Yan. Alright, sit natin ang natin ang top range na 120. Alright, lock natin. Kahi kayo. Yan.
Tama pa yung sukat nito mga kagrasa. Ayan. Ayan. So ayun mga kagrasa, ibaba na natin para magkaalaman ha. So ayun mga kagrasa, ito yung ano natin, ito yung susukatin natin. Ito kanina kaya ako iniba para makita nyo ang kaibahan. So ito yung susukatin natin kung nasa tama pa yung ating crankshaft. So itong ano pala mga kagrasa, ito kung makikita nyo dito may mga ano yan, may mga sizes yan. Ito ayan, may mga sizes yan. Katulad nito kulay green. Itatapat mo yan sa kung saan siya tumapat, kung gaano kalapad, yun yung size ng ating clearance. So katulad nito, andito siya sa kulay puti. So ayan ang kulay puti. So ang size nito yan, pantay sa kulay puti mga kagrasa. So ito yung size nito is point so ayun mga kagrasa, ito nasa kulay puti. So ang size nito mga kagrasa, kung alam mo yung pillar gauge is 0.0015. So napakaganda pa ng ating clearance. Kasi malalaman nyo kung hindi na siya pwede sa standard, kung kailangan ng oversize. Kung ito yung kulay puti, ito sa dulo mga kagrasa, ito yung pinaka maximum, nasa 0.003 0.00,000 abanins. So kapag manipis pa dito mga kagrasa, so kailangan nyo nang ipa-oversize. Pag sinabing oversize mga kagrasa, ang bearing kasi may 0.25, 0.50, 75 hanggang 100. So kailangan kayasan to sa machine shop, kakapalan yung bearing para sumakto yung ating clearance. So itong clearance dito mga kagrasa, nasa ano pa, pwede pa siya sa standard kumbaga. Katulad nito, ano siya, malapad. Pagdating dito, medyo bakitid na siya, nasa ano siya. Ayan mas alanganin naman siya sa 0.0015. Mas makitid din siya sa 0.002. So ganun din dito. So ayun, so ang kaibahan nito mga kagrasa, kapag yung pang malaki, kapag pang tin-wheeler, so ito yung pula na kinabit ko kanina, masyado siyang malapad. So kung i-check mo siya dito, ayan so hindi tugma, kumbaga mali yung pagka maliliit na makina, pag mali yung pillar gauge na ginagamit mo, hindi din accurate. So yun lang tatandaan nyo kapag maliliit na makina, kulay green yung gagamitin natin na plastic gauge. Itong pula para to sa mga tin-wheeler, mga B-type, mga 6 cylinder na pang trailer. So mga puso na malalaki, so ito gagamitin natin pula. So ayun mga kagrasa, sana mayroon kayong nakuhang idea sa aking munting vlog. Huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, comment na rin kayo mga kagrasa kung mayroon kayong gustong itanong. Alright, maraming salamat sa suporta. Sana mayroon akong naibabahagi sa inyo na konting kalaman. Thank you for watching mga kagrasa. Alright, God bless.